Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Trending Tuesday mga kaakibat, trending pa rin ang pag-ibig dahil hindi naman talaga yan nawawala sa uso. Kamusta ang umaga mo? Dito sa Pasig City ay medyo gloomy pero nag-uumapaw pa rin ang pag-asa, biyaya at kaalaman dito sa inyong favorite na midday morning habit, ang Straight from the Word. At kami nga ang inyong mga kasama ngayong umaga, kaakibat Maloy Malibiran sa Lumbides. At Sister Samantha Sullivan, good morning sa iyo Ate Maloy. At sa lahat ng mga kaakibat natin, nagniningning tayo ngayong umaga. Wow, nagniningning talaga. Bituing may ningning. At bukas, magniningning ang puso at pagmamahal ng mga Pilipino para sa ating bansa dahil ating gugunitain ang 40th anniversary ng People Power Revolution, the first bloodless and peaceful revolution in the world. Kaya tatanungin kita, kamusta ang puso mo? Ito ba ay free? Buhat sa inggit? Buhat sa lungkot? Buhat sa pagkabigo? How is your heart, Samantha Sullivan? Ay, Nagulat ginulat ka. mo ako na Ate Maloy. Araw-araw to Nagulat ka na, Kala ko ano? kausap mo yung mga kaakibat natin. Biglang, how is your heart, Samantha Sullivan? Malayang Diba? malaya. Malaya. At ang definition ko ng malaya ay being able to do what God has called you to do. Yan ang maganda. Opo, kasi yung definition ng mundo, yung magawa ko yung gusto ko Pero ang tunay na kalayaan, yung magawa mo, yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Tama yan. Sa'yo, Ate Maloy. Ganyan ang magandang kalayaan. Freedom with responsibility. Ginagamit natin ang ating kalayaan para i-accomplish ang pinapagawa sa atin ng Panginoon at hindi kung ano lang ang gusto natin. Kasi minsan meron tayong mga gusto, Sam, na hindi naman gusto ng Diyos. Totoo hindi ba? po. At akala natin, pag sinunod natin ang ating damdamin, doon tayo tunay na magiging malaya. Oo. And speaking of freedom, alam niyo po, isa sa mga kalayaan na dapat talaga ay ipinagpapasalamat natin sa Panginoon ay ang kalayaan to peaceably assemble. Kaya nga, malaya tayo na magkaroon ng mga kilos protesta. Malaya tayo na magkaroon ng mga pagsasama-sama upang sambahin ang Panginoon. Kasi Ay. sa ibang bansa, hindi yan po pwedeng gawin. Totoo po. Malaya tayo na i-proclaim ang salita ng Panginoon, magmay-ari ng kopya ng Biblia. In other countries, they do not Yes. have this kind of freedom. Hindi Totoo ba? po. At kahit ngayon pag-usapan dito sa Oo. iba't ibang platforms, Totoo. malayang-malaya tayo na ipahayag ang ating pong pananampalataya. Pribilehiyo po yan Mm-mm. Kasi sa ibang bansa, tikom na tikom ang kanilang bibig. Oo. Yung iba, buhay ang kapalit para lang maipaglaban yung kanilang pinaniniwalaan. Totoo yan. And speaking of freedom, mga kaakibat, isang powerful event about freedom, breaking free, breakthroughs ang gaganapin. Itong darating na Sabado, February 28 sa Cuneta Astrodome. Ito po ang Breakthrough Generation. Title pa lang, talaga namang makaka-break free na tayo. Kaya nga po. Sayang, gusto ko sanang pumunta. Kaya lang. Kung wala lang akong a-attendan na kasal. Ay, maraming ganyang mga dahi-dahilan. Huwag diba? nang mati natin. Kahit entourage ako. Aabay ka. Opo, aabay. Abay lang pala, hindi naman pala ikaw yung ikakasal. eh. Parang masakit yun. Pero sa mga mag-iisang dibdib, congratulations sa inyo. Doon naman sa hindi dadalo sa kasal, walang pag-aabayan na kasal, o hindi kayo ikakasal itong weekend na ito, nako, magandang puntahan ang Love Struck Conference. Makakasama natin ngayong umaga ang founder ng movement na ito. Siya po ay speaker din at siya po ay nagtapos din ng MA in Counseling sa Alliance Graduate School. Speaker po siya ng Breakthrough Generation, Pastor Ronald Molmisa. Good morning, Pastor Ronald. Yeah, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga ha. Naka-breakthrough kami Yeah. sa iyong napaka-busy na schedule ngayong araw na ito. Thank you, Pastor Pasensya Ronald. na Ate Maloy, ha? Oo, Mabuti nakita tayo kahapon. Oo nga eh.
Congratulations sa lahat ng mga nagsulat ng aklat na Faith and Politics. Kahapon po yan inilunsad at nakasama nga natin doon isa sa mga panauhin si Pastor Ronald Molmisa. Pag-uusapan natin ngayon, Breakthrough Generation, Freedom, Revival, and the Future of our Youth. Ayan, simulan na natin ang kaakibat kwentuhan, Sam, kasama si Pastor Ronald. So, 4 na dekada na ang lumipas mula nang ang mga Pilipino ay pumunta sa kahabaan ng EDSA para sa pagbabago ng pamahalaan. At ngayon, iba't ibang uri ng pressure at confusion ang kinahaharap ng mga kabataan, hindi ba, Pastor? Mas personal at mas tahimik ang mga laban ngayon. Dun sa mga political shifts na nakikita natin, ano yung iyong observation? Anong klasing breakthrough ang kinakailangan ng mga kabataang Pilipino ngayon at papaano ito naiiba doon sa mga political freedoms na ipinaglaban 40 years ago? Yeah. Mukhang isosot ko lang yung political science hat ko. Oo. Anyway, so, iba ang konteksto nung 1986, 40 years ago. Kaya importante maintindihan natin na kung may uri man ng aktivismo na naganap noon, ay hindi nyo pwedeng ikumpara sa uri ng aktivismo na pwede siguro makita natin sa ngayon. Before, wala pang cellphone. Ang pinaka-means noon, usually, radyo. Diba? If you know, Kadelasin, nagpatawag sa Radyo Veritas. Pero ngayon, iba na eh. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga kabataan na magkaroon ng malayang, nag-uusapan nyo yung expression pagdating sa usapin pang politika, pero hindi kailangan lumabas sa kalsada. So, nag-iba yung yung uri ng engagement ng mga kabataan. Nonetheless, ito ang hindi nagbabagong katotohanan. Kahit tayo nangyari yung EDSA 1. Sa pagsipat ko bilang dating political science academic, nagbago lang tayo ng leader. Pero di natin nabago yung kultura, yung mga institutions na dapat ay nagkaroon ng magandang epekto sa atin through the years. Kumbaga, it was never really a social cultural revolution. It was just, I would say, from my perspective, political change lang, political revolution in a way, na parang hindi mas lalo lumalim yung ating pagtanaw sa pagbabago sa lipunan. Pagdating sa mga kabataan, and I would say, kung meron bang breakthrough, socio-cultural, political breakthrough ang kailangan makita natin sa mga kabataan, ay kailangan nilang mas lalong mag-engage sa political, sa governance, and not only governance, good, righteous governance. Tama. At take note lang natin to. Come 2025, nagsimula nung survey, nagkaroon sila ng bibilang kung sino yung magiging majority of electorate sa 2028. Ngayon 2025, ang pinakamarami Gen Z and millennials. So pag sabing millennials, ito yung mga edad na mga 35 pababa. So, ang punto, kaya nyo baguhin mga kabataan, ang uri ng politika meron tayo. Basta, ito rin, kailangan maayos yung ating values. Hindi tayo magpapatalo dun sa old politics. We call it traditional, transactional politics. Na paulit-ulit natin nakikita. Na ayuda politics ang tawag sa iba, no? Ayuda politics. I will vote for you, basta may ayuda ko. Pag ganun na naging dynamics natin, we will not focus on the character, the platform. We would focus on personality. Siguro ayun yung nakikita kung pwedeng opportunity for this generation to change the course of the nation. Napakaganda, no? Talagang napakalaki ng opportunity ng mga kabataang Pilipino para baguhin yung takbo ng pamamalakad dito po sa ating bansa. Ang sabi nga ni Pastor Ronald kanina, yung nangyari 40 years ago, there was a change in leadership. Sadly, hindi nagbago yung ating kultura, hindi nagbago yung ating pananaw sa mga kalakaran dito po sa ating bansa. Maganda po ang paalala sa atin sa Psalm 85 verse 6, straight from the word, please turn back to us and give us new life. Then your people will be happy and they will praise you. Transformation that begins in the heart, tapos nagtatranslate ito sa ating mga values, nagtatranslate ito sa ating pamamalakad ng ating buhay at ng ating bayan. Totoo po, no? At
Gusto kong i-emphasize yung sinabi kanina ni Pastor na malaki yung magiging bahagi ng mga kabataan natin. Paulit-ulit nating binabanggit, Ate Maloy, wag nating memenosin, no? Yung kayang gawin ng ating po mga kabataan. Sadly, marami po ang sinusukat ang kanilang value, yung kanilang worth o pagtingin sa sarili sa pamamagitan ng achievements, ng visibility sa social media, no? Kaya maraming kabataan yung pakiramdam wala silang magagawa. Pero hindi po lahat ng visible ay align sa kalooban ng Diyos. Now, Pastor, maraming kabataan ang gustong mag-breakthrough sa career, influence at relationships. Pero iba-iba ang definition ng breakthrough. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng spiritual breakthrough at paano ito naiiba sa success na dinidikta ng social media at ng culture natin ngayon? Yeah. So, siguro I'll start with the concept of breakthrough. Usually ginagamit yan sa mga scientific findings, discovery, mga breakthrough, scientific breakthrough. Pero ang gusto naming i-emphasize sa conference ay yung yung breaking through the barriers and the walls. Kasi through the years we noticed maraming mga kabataan hindi talaga makaagapay, hindi lumago. They cannot flourish mainly because maraming personal, interpersonal hindrances bakit hindi sila lumalago bilang individual. So, ang intensyon ng conference namin for Saturday and also the mere concept itself, breakthrough, is mawala yung takot na takot na lumago at the same time, malampasan yung mga pumipigil sa kanila. I would look at this sa personal, relational, and siguro community level. Personal, intrapersonal, maraming mga kabataan, may mga issue sa kanilang mga sarili, emotionally, marami sa kanila, maraming may trauma, bunga ng abuse na naranasan mula ng bata. So isa yun sa kailangang i-deal. Kasi what you don't repair, you repeat it over the process. Totoo Okay? yan. So hindi lang individual, relational. Maraming mga kabataan na hirapang makirelate sa kanilang pamilya kasi very dysfunctional yung kanilang mga relationships, lalo na sa kanilang mga parents. So kailangan meron din tayong mga ways and paraan, approaches na maayos yung ating mga relasyon. At meron kaming topic on leadership to be discussed by Pastor Reggie ng Santiago. Yun naman yung alagay ko sa level ng national and community level. Kasi importante na yung ating pananampalataya hindi privatized, hindi tayo lang yung nag-e-enjoy. Kailangan we will be the salt and the light of the world as Christians. Para magkaroon ng expression yung pag-ibig ng Diyos sa komunidad. The prayer na ni-recommend ni Lord sa Matthew, sabi niya, let your kingdom come on earth as it is in heaven. At importante na yung kingdom na yun ay manguna sa atin sa bilang bansa. At when you talk of kingdom values, righteousness, joy, peace, so marami yan, justice. So we have to look at that, hindi lang micro level in our selves, and then sa macro level kailangan lahat yan maka-breakthrough yung mga kabataan. So, marami tayong pwedeng i-discuss sa topic na yan. Pero basically, when you talk of spiritual breakthrough, well, dito papasok yung may konting primacy yung relasyon mo sa Panginoon. How your relationship with the Lord would permeate or transcend the different facets and domains of your life. Para talagang you can declare na buhay ang Diyos sa iyo. At as a Christians, we can really be Christ-like in our dealings in life. Ang ganda pong punto niyan, Pastor, no? Kailangan talaga ng spiritual breakthrough ng ating mga kabataan ngayon. Nabanggit nyo, yung iba dumaan sa abuso, na-abuse sila, no? May mga struggles sila personally at natatranslate yun dun sa relationship nila sa ibang tao. Yeah. Nadadala sa community natin. Kaya kailangan talaga ng transformation ng Holy Spirit. Ang ganda po ng sinabi straight from the word sa Romans 12 verse 2, stop imitating the ideas and opinions of the culture around you. Maganda po itong paalala sa mga it's kabataan. But be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect
in His eyes. Ang ganda pong paalala nun. Napakaganda at very powerful talaga ang salita ng Panginoon. Sa atin pong mga kaakibat na nakatutok sa atin ngayon sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa mga nanonood sa Channel 33 ng Light TV at mga nakatutok din sa Facebook at YouTube, ang pinag-uusapan nga po natin ngayong umaga. Ito po ang ating Trending Tuesday, Breakthrough Generation, Freedom, Revival, and the Future of Our Youth. Ang atin pong kasama ngayon ay si Pastor Ronald Molmisa, Founding President ng Love Struck Movement, at siya rin po ang author ng napakagandang aklat na ito, The Struggle is Real. Pag-asa para sa mental health survivors. Natutuwa ako dito sa aklat mo, Pastor Ronald, kasi merong mga personal exercises, batang may laban exercises. Yeah. Kada chapter, talagang may panahon para magkaroon ng evaluation. Now, going back to Love Struck, etong conference na mangyayari sa Sabado, maraming mga young people napakahusay ng facade, napakahusay ng personal branding, So, titignan mo sa labas, parang ayos na ayos, masayang masaya, pero sa loob ay napakaraming struggles at napakaraming internal battles. Ano yung nakikita mong karaniwan na struggle, maging spiritual stronghold sa mga kabataang Pilipino ngayon, base sa iyong obserbasyon at pakikisalamuha sa kanila? I'll start muna, Ate Malay, dun sa pagpo-project na malakas sila, maayos. It could be a form of, what we call the term, na academic psychological term, could be their coping mechanism. Yes. Or mga bagay na maaari nagtatakip ng kanilang mga anxiety sa buhay. Kasi may tendency tayo as human beings to get rid of the pain in our lives. Mas gusto natin ma-maximize yung happiness natin, we minimize the pain. Pero one way of doing it, unconsciously sometimes, is we try to do something or some form of image change, something like that. So that hindi tayo mas lalo masaktan. For instance, kung lumaki ka na, I would say, na hindi ka pinapansin ng iyong mga magulang. May mga kabataan na hindi sila kinakausap nung sila ay nasa pamilya nila, nasa bahay, nagiging madaldal para naman sila mapansin. Pero may mga pagkakataon, hindi sila conscious doon. It's just that, yung kanilang basic need, yung what we call mga unmet emotional needs, ay pilit nilang nailalabas ng hindi nila alam. The same thing with what Paul said, sa Galatians chapter 5. The fruit of the Spirit and the works of the flesh cannot be hidden. Kumbaga, lalabas at lalabas talaga siya. So, sa question na ano yung madalas na nakikita ko sa mga kabataan ngayon, well, mainly because of the, I would say, yung paggamit ng social media at internet. Mas lawawak yung, yung environment nila to interact with so many elements. May mga pag-aaral na nagsasabi, sabi nila, yung mga Gen Z daw, mga snowflake. You know the term snowflake? Yung mabilis, di ba ang snow, kapag sinaga ng araw, natutunaw agad. In term natin ngayon, narinig natin sa news, very weak daw sila, weak. Well, the truth of the matter is, they're not necessarily weak in a sense. They're just coping with a lot of stresses and pressures in life na hindi natin nakita before. Maraming stimulus. Kunyari, nanonood. Mapapansin nyo mga kabataan ngayon. Meron akong mga kabataan, merong yung multi-tab generation. Yes. Gumagawa ng papel, may YouTube, nakikinig sa Spotify, meron pang ine-edit sa tablet nila doon sa CapCut. Sabay-sabay lahat yun. So, the thing is, ang epekto nun, shorter attention span, at yung pressure na masyadong parang ang dami nilang ginagawa na hindi naman panahon ko. Honestly, panahon ko pag Sabado, Linggo, pahinga na kami, naglalaro na kami. Mapapansin yung mga kabataan ngayon, weekend, di gumagawa pa ng project. So, yung context ng mga kabataan ngayon, ibang-iba sa context ng ibang kabataan ng ating mga previous generation. Kaya wag natin sasabihin na they're weak. It's just that maari may tipping point yung kanilang yung kanilang buhay na kaya dumating sa punto they have held that much, they're hanging by the thread. Kaya nung sumabog sila, doon natin nakita yung point, pero hindi natin nakikita yung panahon na naging malakas sila, naging strong sila. Hindi nakikita na maraming na maraming tao. So
ang epekto nito, nakikita ko sa aking counseling with them. Of course, emotional issues, depression, anxiety. Tumaas ang anxiety. Bakit? Ang anxiety, tandaan natin mga kapatid, ay bunga ng active nervous system. And at pag ang nervous system mo masyadong malakas, imagine mo, I still remember, yung panahon na ako'y kumukuha pa ng calculus ng college. Sabi ng nanay ko sa akin, anak, ano pinagsasabi mo habang tulog ka? May mga numero, may cosine, sine, something like that. Bakit? Kasi ang utak ko, siguro naghahanda ako sa exam noon, pumupuno ng utak ko mga formula. So imagine nyo na lang ang mga kabataan ngayon, sa dami ng ginagawa, very active yung nervous system nila, wala silang panahon magpahinga. Kaya ang isa sa kalaban ng maraming kabataan ngayon, siguro mga young pro, stress. Chronic stress. So I hope we can rest in the presence of God. Kaya importante yung church dito. What do I mean by that? Ang mga kabataan pupunta sa church hindi para lalong ma-stress. Yes. We hope it could be a safe place, safe haven for them para maintindihan nila, may pahinga ako dito. Parang we can embody yung sinabi ni Lord sa Matthew chapter 11, no? Come to me and I will give you rest. And I hope the church would represent that that principle. Gusto ko So, lang yun. Go ahead. Sige po. Sige po, Ate Maloy. Gusto ko lang susugan yung sinabi mo o dugtungan ng isa pang katanungan. Ang sabi mo nga, ang panawagan mo para sa mga simbahan, Pastor Ronald, sana kapag ang mga kabataan ay pumunta sa ating mga simbahan, they will feel safe, they will feel relaxed, they will feel rested. Sa iyong obserbasyon, sa papaanong paraan ba nakakadagdag sa stress ng mga kabataan ang simbahan kung hindi ito conscious at intentional na maging safe space para sa mga batang pumapasok sa ating mga churches? Yeah, two facets, Ate Maloy, nakikita ko. Yeah, we commit the sins of omission and commission. Primarily, siguro nakita ko omission. Marami sa atin sa church, hindi natin alam i-deal yung mga mental health issues. Omission in a sense na dapat nagiging maayos yung ating pakikipag-usap, pero sometimes hindi natin talaga alam eh. So I hope the churches would have this continuous training and program sa congregation nila, members nila, on how to be I would say aware, no? Yung awareness building mataas kasi katulad ng suot ko sa aking libro, The Struggle is Real. Hindi naman natin minsan intention makasakit, pero the way we speak our words minsan, 'di ba? Lack of empathy. So yon, the sin of omission, we have to do something about it. Train ourselves to deal with issues ng mga kabataan. Then the sin of commission, alam niyo na siguro mas lutang. Minsan wag na ako ma-censor dito. May mga leader talaga, hindi naman natin maiwawala iyon. Secular institution man o church. Talagang, di ba, sikat na sikat ngayong gamitin yung mga narcissistic leaders. Pero ingat tayo sa paggamit doon. May clinical definition yon. May mga leader talaga minsan, buwan na rin siguro ng kanilang wounding. They can become abusive. Kaya ang ipoproseso natin, hindi lang members, kundi maging ang mga leader. Yes. So ang pinaka recommendation ko talaga, una-una, katulad ng sinabi ko sa libro, yan ay ang libro, introductory book yan. I would like you to do it, to read it as something na para alam nyo lang kung saan nanggagaling yung may mga mental health issues. Pero kung kailangan nyo ng further help, seek counseling, professional counseling, para ma-deal yung issue ninyo. Kasi sa ngayon, kulang, for instance, sa mga schools, yung mga registered guidance counselor natin. Totoo. If I'm not mistaken, ang ratio, one guidance counselor sa 30,000 students. If I'm not mistaken, so ang punto, we have to train more counselors. Kahit mga lay counselors, para at least kung di mo man kaya, professionally, maintindihan mo muna, parang first aid counseling, psychological first aid, and then i-refer mo sa mga experts. So at the very least, ayun ang sigurong pangarap ko sa mga churches. Matutunan ng psychological first aid.
Napakaganda na paalala sa lahat ng mga simbahan, sa mga kaakibat na nakatutok at nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Kasama nga po natin Pastor Ronald Molmisa at marami pa tayong itatanong sa kanya patungkol sa nalalapit na Love Struck movement at ang struggles ng mga kabataang Pilipino ngayon. Yan po ay sa pagpapatuloy ng ating Trending Tuesday dito sa Straight from the Word. Ang Bible verse na pinangahawakan ko sa taon pong ito ay John 15, verse 5 and verse 7. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Maraming uncertainties ng buhay, maging ang kinabukasan ay hindi natin alam kung ano ang nakasalubong. Pero ang sabi po ng Panginoon, manatili lang kayo sa akin at ako ang bahala sa inyo. Pag tayo ay totohanang nanatili sa Kanya, iniangkla natin ang ating pananampalataya, ang ating mga buhay sa Kanya, hindi tayo matatakot dahil hindi tayo mag-iisa sa buong taon pong ito. Ito ang susi sa isang mabunga at matagumpay na taon, ang manatili sa Diyos na may-ari ng ating mga buhay at may kontrol ng ating kinabukasan. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Trending Tuesday mga kaakibat at ang trending topic nga natin ngayon ay patungkol sa ating mga kabataang Pilipino at ang nalalapit na Love Struck Conference, ito pong darating na Sabado. Kasama natin ngayong umaga si Pastor Ronald Molmisa at syempre hindi tayo nag-iisa, mayroon tayong kabataang co-host ngayon. Na maraming sa katauhan ni Samantha Sullivan, na maraming natututunan ngayong umaga. Oo, di ba? Ang dami nating natututunan. Napakaganda ng mga paalala at mga ibinabahagi ni Pastor Ronald. Pastor Ronald, yung sabi mo kanina, kulang na kulang tayo sa mga licensed mental health professionals, ano? Ang Pilipinas, meron tayong 110 million sa population natin. Alam nyo ba na ang total specialists natin, ito po yung pinagsama-sama na ng mga psychiatrists, psychologists, nurses na nakatutok sa mental health ay 1,800 to 2,051 lamang. Kasama ka doon, Sam. Kasi licensed psychometrician ka. Ganoong kakonti. Kaya maganda na ang ating mga simbahan, ini-encourage din natin ang ating mga kabataan to consider a career in mental health practice, 'di ba? Kaya tatapusin ko na rin yung masteral ko. Tapusin mo na yung masteral mo. Sige, ituloy na natin yung ating kaakibat kwentuhan kasama si Pastor Ronald Molmisa, founding president ng Love Struck Movement at napakaganda. Mga nanay, mga tatay, atin pong mga kaakibat, you should have a copy of this book. The Struggle is Real, Pag-asa para sa Mental Health Survivor. Sam, yung sinasabi ni Pastor Ronald kanina na kinakailangan nating maging equipped at least sa first aid lamang ng Yes. pagtugon sa mental health concerns ng mga kabataan. So this is a good equipping book for all of us. Totoo po yan. Ako po ay na-move talaga doon. Kasi kailangan ng churches, Ate Maloy, na malaman kung paano natin i-approach yung mga kabataan. Our church should be our safe space. Tuloy-tuloy po tayo sa ating usapan. Ang tunay na pagbabago ay nasusukat hindi lang po sa private devotion natin, kundi sa paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao. Ang faith na totoo ay may epekto sa leadership style at daily conduct. Pastor, kung may tunay na breakthrough, dapat may epekto ito sa leadership at relationships. Hindi ito private experience lamang. Paano po makikita sa leadership at pakikitungo sa kapwa
na ang isang kabataan ay naka-experience ng tunay na spiritual breakthrough? Well, in the Bible, there's this word, no? Yung shalom. Sometimes we just translate it as peace. Yes. Pero when you talk of the Hebrew word shalom, it means wholeness. Kumbaga, in every area of your life, you flourish, you're healthy. So ayun yung prayer natin sa lahat ng kabataan. Kasi ayun yung God's shalom would be the one who would really make us really whole, at the same time functioning well. Ang isa sa mga problema sa marami ay yung isa pa, no, yung disaggregated yung approach nila sa buhay. Kahit sa ating discipleship. Yung 'di ba, we're multidimensional beings. We have our physical dimension, emotional, social, vocational, marami yan, and spiritual. The problem with so many people, lalo na I noticed, no, through the years, I've been journeying in my spiritual life. Hindi man matanda na tayo, pero ang isa sa na-realize ko, sometimes we just focus on one area to the neglect of the other areas. Yes. For example, may tendency yung ating minsan mga discipleship modules sa lessons that it can become cognitive in a way. Cognitive in a way, yung we study the doctrines, walang masama doon, no? Pero we forget the relational aspects of discipleship. Yes. And that would be, for example, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapwa mo. Kaya palagi ko dito nagka-problema yung recent issue. You may say the truth siya eh. Wala tayong problema doon. Pero how you say it, doon tayo nagkaka-problema kasi it's relational dimension. You may have all the doctrines in the Bible memorized, pero how you say it also matters. Kasi it talks about your relationship na. For example, nung ako yun naman, meron akong may term si di ba si Mr. Gary Valenciano, may honeymooning stage talaga minsan na pagiging Kristiyano. Yun talagang masyado ka mainit. Sabi ko nga, because you're on fire, naging in fire ka ngayon. Ikaw ngayon na nasunog na sarili mong init. Kaya importante rin, no, you study yung developmental psychology. Different stages ng buhay natin, may iba-iba tayong capacities. Kaya you do not expect a child to behave like an adult. So ang approach mo sa child, mag-iiba sa approach mo sa adult. Naintindihan po natin yung prinsipyo dapat na yun. Kaya how we relate with people also should also be informed by those mga developmental processes. For example, how we disciple people. You do not expect yung kapupunta pa lang sa church mo, ka-attend pa lang, siguro 2 weeks, na tumanggap kay Lord automatic. Kasi minsan na-frustrate yung iba, di ba na-share na natin ng gospel to? At parang hindi siya responsive. It's just that, sa spiritual status niya, it would take siguro some time pa para maunawaan niya yung gospel. Kaya ang isang approach sa discipleship ganito. Di ba sometimes we have this format. You must first believe before you belong and before you change your behavior. So parang believe, belong, behave. There's another school of thought na nagsasabi that you have to let the people or the person feel yung belongingness. So ang magiging scenario, belong so that he or she could believe and then mababago yung behavior niya. So babaguhin mo yung approach mo kasi may mga pagkakataon di mo talaga po pwedeng asahan ng isang tao na talagang magbago. Tanungin ko na lang kayo sa lahat na nakikinig. Kapag sinasabi mo sa isang tao magbago ka, sasabihin sa iyo yung tinanong mo, kaya mo bang magbago overnight at mabilisan? Because change is a process. And I hope all of us should understand that. Kasi tayo nga, hirap tayo magbago eh. So, we expect others to change ng ganong kabilis. Kaya nga importante ang empathy, understanding. So, I would say, lagi magsisimula ng lahat. Katulad ng ginagawa ni Jesus. You converse. May term, shout out sa aking friend, si Pastor Darwin. Susunduin mo muna siya bago mo siya dalhin sa pwesto mo. So, pag sabi sundo, unawain mo muna siya. Yes. Ganda. Saan siya nanggagaling? The famous Stephen Covey word, no? Understand first before you be understood. So, ang punto, para maging maayos yung ating relasyon kasi iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay at context. Napakaganda no, sunduin muna bago dalhin doon sa iyong kinaroroonan o doon sa iyong pwesto. Kasi ang kadalasan, ine-expect natin, pumunta kaagad sa atin. Yes. Hindi ba? Yeah. Pumunta kaagad sa atin tapos sumasamaan ang loob natin kapag hindi natin nakikita yung mga behavior
na ine-expect natin from a person na nagsasabing siya ay sumusunod sa Panginoon. Very helpful yung paalala mo, Pastor Ronald, ano? Kasi magagamit hindi lang sa konteksto ng ating mga simbahan, kahit sa tahanan, no? You are Yeah. speaking to me as a parent at ang dami kong mga realizations. Totoo po yan. Diba? Malaking bagay. Ayun yung ate, Oo. yeah, ayun yung ate Maloy sa parenting, 'di ba? You know the principle. You connect first before you correct. Yes. Yes. Oo. Connection before correction. Oo. Ang ganda totoo po yan. nun. Meron nga tinatawag din na may napanood ako nun na seminar, you have to match eh. Kailangan umabot ka muna sa level ng pagkakaunawa nila. Hindi mo pwedeng Yeah. bugbugin ng Bible verse, ng doktrina mo. Masyado pa silang overloaded eh. Kargado pa ng maraming problema. Abutin mo muna, pakinggan mo. You have to create a space for them to empty their buckets so that there will be a space for your truth. So kailangan pakinggan mo hanggang ma-unload nila lahat, and then when they are ready to accept your truth, that's the moment na mag-share, mag-advise. May perfect time talaga. Tama yan. At saka hindi lang your truth, my truth. It's really God's truth that we Yes. want everybody, especially the young people, to be able to embrace. Kasi ngayon kahit yung truth parang nagiging relative no? So ibinabalik natin Yes. na merong pag-aangklahan ang katotohanan na ating pinanghahawakan at pinaniniwalaan sa ating buhay. At yan nga ay ang Diyos. Pag-usapan natin ngayon, Pastor Ronald, ang magaganap na Love Struck Conference sa Sabado. Pero bago ang aming mga katanungan, eto, at panoorin muna natin ang paanyaya para sa mga pamilya at para sa mga kabataan. A study by the University of the Philippines Population Institute reveals a disturbing rise in Filipino youth falling into depression. Ngayong mag-aalas 5 ng umaga, umabot sa 113 individuals ang nakaresto, kabilang doon ang halos 50 menor de edad. A new report by the Commission on Population and Development found more Filipino couples are skipping weddings and instead opt to live in. Sa halip maglahi ang iyong ginawa'y mapupurihan. Ihahayag ang gawa mong makapangyarihan. Karangalan mo at pagkakakilay ipapamalita. Isasaysay ang gawa mo sa ama. Ang iyong ginawa'y mapupurihan. Ihahayag ang gawa mong makapangyarihan. Karangalan mo at pagkakakilay ipapamahita. Isasaysay ang gawa mo kahanga-hanga. Kahanga-hanga. All roads lead to Cuneta Astrodome on Saturday. Pero si Sam, meron siyang kasal na pupuntahan. Kaya ibang daan ang pupuntahan ng kanyang sasakyan. Sayang! May part 2 po ba? Oo, taon-taon naman ginagawa yan. Pastor Ronald Molmisa, maraming salamat ha. Dahil tumugon ka sa paanyaya ng Panginoon na simulan ang movement na ito, Love Struck. And this is your 14th conference, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Yes, ito po. Kaya ang aming topic is engaging the new generation. Kaya sabi sa Psalm 145:4, sabi doon, generation after generation. Kumbaga, tanggapin natin ang katotohanan. Yung una kong mga nakasama sa conference noong 2013, ay may mga asawa ng iba, Oo. iba may mga anak na. So, ito na yung pagkakataon na, kumbaga, yung mga Israelita nagsimula sa Mount Sinai,
ito na yung panahon na siguro tatawid na sa promised land, iba na yung generation. Ayan. Something like that. Maraming Yun yung peak. Maraming salamat naman at isinama ninyo kaming mag-asawa sa pagpasok sa Promised Land. Matagal na kayong nasa lineup Ate Maloy. Nagkataon lang siguro na di pang ganun time siguro for your slot. Pero natutuwa ako kasi isa sa mga memorable Love Struck conferences na aking nakita ay yung Love Struck conference kung saan mayroong nag-propose. Si Ray, Pastor Ray. Kwento mo nga sa amin yon. Kwento mo sa mga kakibat natin. Yeah, sa mga nakakilala kay Pastor Ray, co-author ko rin siya sa isang libro, Pinoy Big Values. Well, ang totoo niyan, kaibigan ko si Ray, nagkasama kami sa Isaac kay Ma'am Mel Bamagay. So, anong nangyari, sinabi sa akin, meron ba tayong pagkakataon na ako yung makapag-propose? Ano si Ray, unassuming yun eh. Out of his character yung ginawa niya, kaya ako nabigla rin eh. Totoo. So, then nagsasalita siya, tinapos niya yung talk niya, nag-segue siya bigla dun sa may kinuntsaba kaming kakanta, yung 1,000 years ba yun sa Twilight. Kumanta. Tapos yung kanyang misis, si Shane, nabigla rin. So, I mean, nasa namin yun, nasa Facebook page, sa Love Struck Movement, nandun yung video. So, nakakatuwa yun, nagkaroon ng proposal, nagkaroon ng pandemic wedding, at ngayon, 2 na ang kanilang anak. Wow! Sana all. Sana all talaga. Pero pag-usapan natin yung mangyayari sa Sabado, ano ang magiging focus ng Love Struck Conference for this year? At ano ang mga tema, ano ang mga topic na pag-uusapan? Yeah. We just identified yung 4 major topics na it seems na would bother this generation a lot, no? Una-una, mental health. So that would be discussed by Dr. Adrian Gayataw, my friend sa Alliance Graduate School, and also part ng Philippine Association of Christian Counselors. And then, leadership, given na yung mga corruption scandal, mga issue ng mga nagpapasaway na mga leader. So, we will have a discussion on youth leadership na maayos, full of integrity. So, be-discuss naman ni Pastor Reggie Santiago. Isa na sa mga batikan kahit sa corporate speaking. And then, hindi na mawala. Meron kaming bisita, napaka-gandang couple. Si Ate Maloy Salombides, pati si Attorney Willie Salombides. So, abangan nyo yun. Nakita ko pa sila nag-host kagabi. Ang galing. Para ako nanonood ng ng Christian Christian concert na merong couple na for Valentine's Day. So asahan nyo. And then in between meron kami mga testimonies. So si Manoy, yung dating komedyante na naging Christian, magsasalita siya sa umaga. And then ang personal friend ko si Felson Palad kasi ang asawa niya si Donita Rose. So sila magsasalita after nila Ate Maloy. So nandito sila ulit. Yes. Siningit ko lang, sabi ko, nasa bakasyon ba kayo? Oo, on vacation lang sila. At I hope makapunta sila. So, Felson confirmed. So, kasata sila this Saturday. And then, of course, ako would conclude. Siguro, I will just synthesize yung ating mga napag-usapan. And then, we will soak in the presence of God. At importante na maramdaman ng kabataan ngayon na God would do it again. Yung galaw ng banal na spirito ay maramdaman nila. Isang tunay na babago sa kanilang buhay. And I hope magsama-sama tayo doon. At available yung registration through online. Kindly PM lang yung aming Love Struck Movement Facebook page. Ayan. So pwede pang humabol, ha? Yes. May walk-in po tayo. Sa Sabado. Okay. Walk-in At ang mga libro ni Pastor Ronald Molmisa ay available din sa araw na iyon. Kasi may nagtatanong, Pastor Ronald, sa mga kaakibat natin ngayon, nag-message sa atin kung saan daw available itong iyong book na The Struggle is Real. No? Available po siya sa lahat ng Christian bookstores, OMF, PCBS, CLC, CSM, and also sa mga bookstore din po, National Bookstore at iba pa. Ayan. At ito po ay isa lamang sa marami ng mga aklat na naisulat ni Pastor Ronald. Siya po ay isang award-winning author. At kung gusto mong magpapirma, pumunta ka na sa Sabado para may libro ka na, may autograph ka pa. Ayan na naman natin. Nagdadalawang isip ka na, no? Sabado. Baka mamaya nakikinig yung ikakasala.
Pirmahan na lang natin. That is an event not to be missed, happening this Saturday, February 28. February. February 28. Go ahead, Pastor Ronald, ang iyong paanyaya para sa ating mga kaakibat para sa Love Struck Conference. Ang ating panawagan po, from generation to generation, lahat po magpupuri sa Panginoon. Huwag nating kalimutan yung kaputihan ng Diyos. Sabi nga, no, the word of the Lord, the gospel, should be preached to every generation. And we hope we will have a holistic, the whole person approach pagdating sa ating pananampalataya that would transcend different relationships. So makita-kita po tayo sa February 28, Cuneta Astrodome, and may the Lord be glorified always sa ating mga ginagawa. Maraming salamat po. Maraming salamat. Napaka-busy ng araw na ito. Ngunit nagkaroon tayo ng break at sinamahan tayo dito sa Straight from the Word, Pastor Ronald Molmisa ng Love Struck Movement. Marami kang take-away, Sam? Marami na naman akong babaunin pa uwi at lalo akong na-motivate na gawin yung pinagagawa ng Diyos. Magma-masters ka na ba? Tatapusin mo na? Pag medyo umupa ng speaking engagement. Choice yan. Choice yan. Pwede mong tanggihan ang ilang mga bagay, hindi ba? Yes. Bago po kami magpaalam, syempre naman at babatiin natin ang ating masisipag na kaakibat. Flor Gonzales, magandang araw sa iyo. Lorna Bayangos from Batac, Ilocos Norte. Cynthia Pagaling Cabael, nakikinig at nanonood from Hong Kong. Maraming salamat at sinamahan mo kami ngayong araw na ito. Ayan, babati rin ba ako, Ate Maloy, ng Of mga nakikita ko? course. Si La Sister Leia Guanzon, si Sister Josa, ayan o, Josa, Wow. Nitro, wow, Josa talaga. Oo. Sister Virginia Seguritan, hello po sa inyo dyan. And kay Sister or Brother Den de la Ranyada Tanael, hello po. And kay Sister Marnie Baliad. Maraming salamat mga kaakibat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Sana nga po ay makiisa tayo sa pag-alalay, pagiging mga kaakibat, paggabay sa mga kabataang Pilipino para yung kanilang pag-ibig sa Diyos ay maging personal na personal. It will be a genuine encounter, hindi yung ipinasa o ipinilit lamang sa kanila. Totoo po. We have to really prepare them Gently, no, ipasa natin yung ating pong passion, yung fire at yung vision, no, from one generation to another. Para po sa ating God's Word for today, mga kaakibat, 2 Kronika, Kabanata 7, talatang 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sana nga po, itong klasing bayan na pinaghilom na ng Diyos ang maipamana natin sa susunod na henerasyon. Isa sa nais kong i-pick up doon sa mga sinabi ni Pastor Ronald kanina, there are many leaders who are wounded and they are denying the wounds. We cannot lead people effectively from a place of woundedness. Yes. Dapat ay may pagkilala doon sa mga trauma ng ating buhay and we subject and submit ourselves to the Lord to be healed so that we can lead effectively the next generation. Sam, ipanalangin natin ang mga gawaing mangyayari itong darating na weekend, ang Love Struck Conference at ang mga kabataan at pamilyang nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Sige po, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mong binubuksan ang aming mata sa kung ano po yung pwede namin gawin for this generation, this wounded but empowered generation, lalo na kung ikaw po ay personal nilang makikilala bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Gamitin niyo po ang event, Lord, on February 28 to awaken this generation, to align their hearts with your heart, Father, and to encounter you face to face, Lord, to experience your glory
Dahil yun lang po ang susi para kami po ay tunay na maging buo muli, Panginoon. To be reconciled with you, Father. We pray for a personal, divine encounter with you. Gamitin niyo po lahat ng speakers, kasama po si Ate Maloy, Panginoon, on that day. We pray for your anointing, the anointing that can break the yoke of the enemy, the anointing that will minister to every wounded heart, O God, in Jesus' mighty name. Fill that place with your glory, Lord. At sa bawat kabataan, bawat tao na papasok, Panginoon, sa Cuneta Astrodome, mararanasan nilang pagyakap mo, Panginoon, at ang kapangyarihan mo. And no one will leave that place untouched, unministered, Lord, but all of them will experience your transformation in Jesus' name. We thank you, Father. Marami ka pang gagawin, Panginoon, sa henerasyon pong ito, habang ang mga anak mo hindi tumitigil na manalangin at isulong ang inyo pong kalooban para sa aming bayan, para sa aming pong henerasyon. We honor you, we praise you, Lord. Pagpalain nyo rin po si Pastor Ronald, Panginoon, na naging pagpapala sa umaga pong ito. Bless him and his ministry, Lord, and all the desires of his heart. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaakiba, tandaan natin ito, ang tunay na breakthrough ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Ang hinahanap ng Diyos ay puso na handang sumunod at handang magbago. Bago maging breakthrough generation, kailangan muna maging repentant generation tayo. Amen po. Kaya naman, mga kapwa ko kabataan, let us do the first move towards transformation. Let us draw near to Christ and He will draw near to us. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay dito sa ating programa na sinimulan ni Brother Eddie Villanueva. Hanggang sa muli, samahan niyo po kami dito sa Light TV Radio Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Ako po ang inyong kaakibat, Sister Samantha Saliven. At ako naman ang inyong kaakibat, Maloy Malibiran sa Lumbides. Nagpapaalala, napakaraming trends, napakaraming uso. Huwag po tayong magpapaagos lamang sa samot-saring trending. Dapat si Lord ang ating sinusunod, siya ang palaging kapiling. Sama-sama tayong muli dito sa Straight from the Word.